Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit ito si Miss Winnie, ang inyong tagapagsalaysay at ito ang ating kwento. Sa buhay, hindi lahat ng inakala mong mabait ay mabait talaga. May mga nagpapanggap at meron din namang nagbabago lang dahil sa agos ng panahon. Kaya mahirap na ang magtiwala ngayon, kahit pa nga sabihin kilalang kilala mo na ang taong yon. Kagaya na lang po ng nangyari sa akin. Labis ang tiwalang ibinigay ko sa matalik kong kaibigan na si Erin. Pero hindi ko po inakalang siya rin pala ang magdadala ng matinding sigalot sa buhay ko. Siya ang nagbigay sa akin ng matinding bangungot. Ang matalik kong kaibigan ang nagtulak sa akin na gawin ang isang bagay na hindi ko inakalang magagawa ko. Pero bago ko po ituloy ang kwento, nais ko po munang magpakilala. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dessa. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari nung ako'y dalaga pa. Simple lang po ang pamumuhay ko noon, Miss Winnie. Nakatira po ako sa isang liblib na baryo, pero may kuryente naman po sa amin. Naalala ko pa nga po noon na masaya at tahimik naman po ang pamumuhay ko noon. Ate Dessa, magandang umaga po. O Jana, ang aga mo yata ngayon. Tutulong po akong magtanim at mamitas ng mga gulay. Aba, syempre. Sige, halika rito. Mabuti at marunong ka na habang bata ka pa. Para pagdating ng araw, magtatanim ka na rin sa bakuran nyo. Bibigyan kita ng mga binhi. Talaga po, Ate Dessa? Gusto ko po yun. Pero sana hindi ako pagalitan ni tatay. Basta hindi lasing si Tio Luis, hindi ka niya pagagalitan. Bunsong anak ka niya eh. Parang wala naman pong araw na hindi lasing si tatay. Ikaw talagang bata ka, oo. Ang mabuti pa, simulan mo nang mamitas ng mga kamatis. Sinunod naman po ako ng pinsan kong si Jana. Anak po siya ng Tio Luis ko, na kapatid naman po ng nanay ko. Dalaginding na po ang pinsan ko at nasa edad 13 na ng panahong yon. Kailanman ay hindi ko nakasundo ang tiyo kong yon. Bukod po kasi sa manginginom siya, lagi niyang inaaway noon ng nanay ko. Nang mawala na nga po si nanay, panandalian lang po siyang tumigil sa panggugulo sa buhay ko. Pero pagkatapos po noon, lagi na po siyang nagwawala sa tapat ng bahay at pilit akong pinaalis. Mabuti na lang po mabait ang asawa at anak niya. Kung hindi, baka pinatulan ko na po siya. Isang araw ng linggo, kagagaling ko lang po noon sa kapilya namin. Naglalakad po ako pauwi noon sa bahay nang may biglang humintong sasakyan sa tabi ko. Bumaba ang salamin ng bintana ng kotseng yon nang lumapit sa akin. Nagulat po ako nang makita ko ang nakangiting mukha ng matalik kong kaibigan. Erin? Kumusta na, matalik kong kaibigan? Namiss mo ba ako, ha? Kailan ka pa nakabalik? Ang huling balita ko, nagpunta ka sa Maynila para makipagkita ka dun sa kachat mong matanda. Ay, mamaya na tayo magkwentuhan. Sumakay ka na at doon na lang tayo sa inyo. Aba, ang sosyal mo na. Ang ganda ng kotse mo. Ako pa ba? Ang ganda ko kaya. Deserve ko to, no? Tara na sa bahay, sige. Ipagtitimpla kita ng kape. Hindi na kailangan. May dala akong mga food natin. Wow, big time ka na talaga. Tara na nga sa inyo. Hindi po ako makapaniwala nang makita kong muli ang matalik kong kaibigan na nawala ng mahigit 5 taon. Para po akong ignorante nang makasakay sa kotse niya. Gandang-ganda po ako. Hinaplos ko pa ang upuan na nakabalot pa ng plastik ang sandalan. Talagang big time na nga po ang kaibigan kong yun. Nang makarating na nga po kami sa bahay, ibinaba na rin po namin ang mga nasa backseat ng kotse ni Erin. Parang ang dami naman ng paper bags na to. Ano bang mga pagkain na ito ha? Sa iba't ibang restaurant ka bumili? Gosh, mukha bang pagkain ang nakalagay sa Chanel na paper bag? Nakakaloka ka. Mga pasalubong ko yan sa'yo, no? Itong bit-bit ko lang ang pagkain natin. Para sa akin ang lahat ng ito? Wow, ang galante mo talaga. Pero hindi ba parang sobra-sobra naman yata ang mga ito? Bakit ang dami naman? Hay nako, hindi no. Pambawi ko yan sa'yo sa 5 taon na wala ako at hindi tayo nagkikita. Parang hindi ko yata kayang tanggapin lahat ng ito. Nakakahiya naman. Pag hindi mo tinanggap, magtatampo ko. Hindi na ako babalik dito at itatapon ko na lang ang mga yan kahit pa ang mga mahal ng mga yan, no? Ito naman, hindi ka na mabiro. Tatanggapin ko na po. Huwag ka nang magtampo. Tara na nga sa loob.
Simula po ng araw na yon, lagi na pong nasa bahay namin si Erin. Kung ano-anong dinadala niyang pagkain na una kong beses palang natikman sa tanang buhay ko. Masaya naman po ako sa madalas naming pagsasama kahit pa nga po paulit-ulit na lang ang mga pinag-uusapan namin. Pero sabi nga po nila, ang kasiyahan ay may kaakibat na lungkot. Isang maulang umaga, nagising na lang po ako dahil sa lakas ng mga sigaw ng isang taong nasa labas ng bahay. Kilala ko po ang boses na yon, kaya mabilis po akong bumangon at lumabas ng bahay. Nakatayo po sa harap ng tarangkahan si Tio Luis. Nagwawala po siya at may hawak pang itak. Sa tabi po niya ay ang anak niyang si Jana na umiiyak at ang asawa niyang pilit siyang hinihila. Hay, ang aga naman yatang lasing ni Tio Luis. Tio Luis, ano na naman po ba ang problema? Bakit po kayo nandirito? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Bakit ba ang kapal ng mukha mo, ha? Manang-mana ka sa nanay mong anak sa labas! Tatay, tama na po. Manahimik ka! Pag hindi ka tumigil kakaiyak mo at kakaawat sa akin, ikaw ang una kong tatabasin! Sandali lang po, Tio Luis. Mas mabuti pa po umuwi na po kayo. Magpakalma po muna kayo. Tsaka na po tayo mag-usap kapag hindi na po kayo lasing. Aba! Pinapalayas mo ko sa lupa ng mga magulang ko? Saan ka humuhugot ng kakapalan ng mukha, ha? Sa bagay, putok sa buho ka naman eh. Wala kang kinikilalang tatay kaya bastos ka at makapal ang mukha mo. Tio Luis, sa nanay ko po ang lupa at bahay na ito. Minana lang niya sa magulang ko ang lupang kinatatayuan mo. Oh, kaya wag ka magmagaling, ha? Tatay, tama na po. Umuwi na po tayo. Napapailing na lang ako habang pinapanood na hinihila ng kanyang asawa at anak si Tio Luis. Sumisigaw pa rin po siya at kung ano-ano ang sinasabi sa akin. Nang mawala na po sila sa paningin ko, tsaka lang po ako pumasok sa loob ng bahay. Ilang sandali pa po ay dumating na si Erin. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari. Panay naman po siya tawa. Bata pa lang po kasi kami, kilala na niyang lasinggero si Tio Luis sa lugar namin. Lumipas pa ang mga araw. Nagpunta na naman si Tio Luis sa bahay. At katulad ng dati, galit na naman siya. Desa, lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Ano na naman po ba ang problema? Kung gusto mong manatili sa bahay na yan, sige! Pero kailangan mo kaming bayaran ng 50,000! Ha? At bakit naman po ako magbabayad sa inyo ng ganong halaga? Dahil sa akin ang orihinal na titulo ng lupang yan. Kung babayaran mo ko ng 50,000, ibibigay ko sa iyo ang titulo. Kung wala kang balak na magbayad, mas mabuting magbalot-balot ka na. Hindi ko po alam kung paano nangyari yon. Pero bago po namatay si nanay, pinapahanap po niya sa akin ang titulong yon. Dahil yun lang daw ang magiging sandata ko para labanan si Tio Luis. Kaya gulat na gulat po ako ng oras na yon. Maraming katanungan ang pumapasok sa isipan ko. Sinubukan ko pa pong makipag-usap ng maayos kay Tio Luis. Pero buo na po ang desisyon niyang paalisin ako ron sa tinitirhan kong bahay. Kaya hindi na po ako nakipagtalo pa. Nag-isip na lang po ako kung saan ako kukuha ng ganun kalaking halagang pera. Nasa ganung pag-iisip ako nang dumating naman si Erin. Desa, may dala akong milk tea. Bumili na rin ako ng cake. Erin, halika, pumasok ka. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ang tablay mo? Si Tio Luis kasi. Oh, ano na naman ang ginawa ng lasenggo mong tiyuhin? Ay, basta. Erin, matalik naman tayong magkaibigan, hindi ba? Aba, syempre naman. May hihilingin sana akong pabor eh. Ano ba yon? Baka naman pwede mo akong pautangin. Pag nakapagbenta na ako ng mga gulay ko, babayaran ko rin naman sa'yo. Kilala mo naman ako, hindi ba? Hindi naman kita tatakbuhan. Alam kong hindi mo ako tatakbuhan at kilala talaga kita. Pero hindi kita mapapautang eh. Pasensya ka na talaga. Ganun ba? Pasensya ka na rin ha. Wala naman akong ibang malalapitan eh. Pero pwede kitang bigyan ng trabaho. Doon mas madali kang makakaipon ng pera at wala ka pang utang. Talaga? Oo naman. Alam ko naman kasing hindi ka makakatulog pag may utang ka. Kaya bibigyan na lang kita ng trabaho. Malaki na rin naman ang kita ko sa dami ng mga kliyente ko eh. Ang kailangan mo lang gawin, mag-deliver ng mga beauty essentials na tinitinda ko. Bawat item na i-deliver mo, may komisyon ka. Bukod pa ron,
Yung sasahurin mo sa akin na linggo-linggo. O ano, gusto mo ba yon? Payag ka ba? Naku, maraming salamat. Hulog ka talaga ng langit. Napakaganda ng alok mo sa akin. Sino ba ako para tumanggi? Naku naman, nagiging emosyonal na naman ako. Ano ka ba? Gano'n naman talagang magkaibigan, hindi ba? Nagtutulungan. Ay, salamat talaga ha. O magsimula ka na bukas. Susunduin kita rito ha. Para naman makita mo ang bahay ko at ang mga binibenta ko. Bibigyan kita nun para ikaw na rin ang magsisilbing model ko. Ay, sige ba? Anong oras ka pupunta rito? 8:00 na lang kita susunduin, ha? O, magmerienda na tayo. Masayang masaya pa ako ng panahong yon. Akala ko po talaga swerte na ako sa alok na trabahong yon ni Erin. Kinabukasan, kagaya po ng pinag-usapan namin, sinundo niya ako ng 8:00 ng umaga. Nagpunta po kami sa bahay niya. Nang makita ko po ang bahay ni Erin, hindi ko po napigilan ng sarili kong mamangha at magandahan sa tinitirhan niya. Malaki po ang bahay niya. Maganda at maaliwalas din po ang kapaligiran. Sinalubong po kami ng isang babaeng naka-uniforme na pangkasambahay. Wow! Ang sosyal mo na talaga, Erin! Ang ganda ng bahay mo tapos may kasambahay ka pa. Sinuwerte lang ako kay Iris eh. Mabuti na lang at ginamit ko ang utak ko. Aba, 5 taon ko ring tiniis na kasama ang matandang yun, no? Mabuti na lang talaga at maganda ako. Teka nga, totoo pala ang balita na matandang na pangasawa mo? Oo, matandang mayaman na madaling mamatay. Kaya ito ko ngayon, nabibili ko na ang lahat ng gusto ko. Buhay na buhay pa rin ako. Kaya ikaw ha, gamitin mo ang utak mo. Naku, hindi naman ako kasing ganda mo eh. Isa pa, bata pa lang tayo, talagang sosyal ka na. Magaling ka ring makipag-usap sa ibang tao. Ako naman, hindi ako kagaya mo na palakaibigan at may karisma. Matututunan mo rin yon. Halika na sa loob at ipapakita ko sa iyo ang negosyo ko. Pumasok po kami sa loob noon, Miss Winnie. Mas lalo pa po kong namangha sa ganda noon sa loob. Lalo na sa mga muebles na makikita mo sa kung saan saang sulok ng bahay niya. Kahit saan ako lumingon, wala akong ibang nakikita kundi karangyaan. Pero mas namangha ako nang makita ko ang pinaka-opisina ni Erin. Para akong pumasok sa isang kwarto na nasa magazine ko lang nakikita. Magazine na pag-aari ng isa naming kaibigan noon na mayaman. 3 po kasi kaming magkakaibigan noon. Pero matagal na po kaming walang balita sa kanya simula nang kunin siya ng ama niyang nasa Amerika. Welcome to my paradise. Ang lahat ng mga nakadisplay na nakikita mo, mga binibenta ko yan. May mga sabon, shampoo, conditioner, pampaganda at... Hoy, nakikinig ka ba? Ay, pasensya ka na ha. Ang ganda kasi ng kwartong to eh. Tapos napakabango pa. Natutulala ako sa ganda at hindi ako makapaniwala. Dito ako nagpe-picture ng mga tinitinda ko. Dito ko na rin ini-stock ang mga produkto ko. Wow! Halika at bibigyan kita ng mga sample. Ako ang nagtitimpla ng mga yan. Nagpatulong lang ako sa chemist. Madali lang ba? Sa umpisa, hindi. Pero habang nagtatagal, ayos lang. Nakuha ko naman kagad ang formula eh. Tuturuan din kita para kapag nakaipon ka na, magagamit mo yon. 2-in-1 na yon. Matututo ka na, kikita ka pa. Sige, magandang oportunidad nga yan. Yun po ang una naming ginawa. Tinuruan niya po muna ako bago niya ipiniliwanag sa akin ang magiging trabaho ko. Medyo nahirapan po akong intindihin ang ilang sinasabi niya, pero nahihiya naman po akong magtanong. Nang sumapit na nga po ang tanghali, may nakausap si Erin sa cellphone niya. Pagkatapos po nun, sinabihan niya po ako na magdi-deliver na ako. O Dessa, ready ka na ba? Ito na ang unang delivery mo ha? Marunong ka bang magmotor? Nakalimutan kitang tanungin nun. Oo, marunong ako. Good. Ang unang delivery mo ay malapit lang dito. Naalala mo yung nadaanan nating kaninang convenience store? Doon kayo magmi-meet up ng customer natin. Oo, natatandaan ko. Paano ko pala makikilala ang katatagpuin ko? Ibibigay ko sa iyo ang cellphone number niya para kayo na lang ang mag-usap. Para mas madali kayong magkita. Sige, ano ba ang i-deliver ko? Tsaka may babayaran pa ba siya? Wala na, nag-bank transfer na siya sa akin kanina. Ihahanda ko lang ang order niya ha. Gusto mo ba akong tulungan? Oo, sige. Hawakan mo itong paper bag. Ako nang maglalagay ng mga items niya. Yun nga po ang ginawa ko. Hinawakan ko ang kulay pink na paper bag na walang tatak. Habang si Erin naman, sinusundan-sundan ko.
Siya po ang kumukuha ng item at naglalagay nun sa hawak ko. Nang makumpleto na po ang order ng customer, may idinagdag po siyang maliit na kahon. Sinabi niya po na freebie raw po yun. Nang mailagay na nga niya yun, tsaka niya nilagyan ng tape sa gitnang ibabaw. Ilang sandali pa po ang lumipas. Binabagtas ko na ang daan papunta sa nadaanan naming convenience store na usapan naming magkikita. Malapit lang naman po yun kaya mabilis lang akong nakarating. Nang makarating na nga po ako, kaagad ko pong tinawagan ng numerong binigay ni Erin. Kaagad naman po siyang sumagot. Boses babae po. Nang sinabi ko po na nandun na ako, ganun din daw po siya. Sinabi niya lang po sa akin kung saan siya nakapwesto at kung ano ang kulay ng suot niya. Sinabi rin po niya ang pangalan niya at siya daw po si Carla. Hindi po kalayuan sa entrance, natatanaw ko na po ang babaeng kausap ko. Nakasuot po siya ng kulay pulang blusa at puting shorts. Makinis at maganda po ang babae. Para masiguradong siya nga po yun, tinawag ko siya sa kanyang pangalan. Kaagad naman po siyang kumaway sa akin. Kaya nilapitan ko na po siya at iniabot ang paper bag. Kasunod naman po nun, may inabot po siya sa aking ampaw. Tip niya raw po yun sa akin. Kaya naman masayang-masaya akong bumalik sa bahay ni Erin. Pagdating doon, kaagad niyang kinumusta ang lakad ko. Oh, kumusta ang naging unang lakad mo ha? Ayos ba? Ay, oo naman. Nagulat pa nga ako nang abutan ako ng pulang ampaw ni Carla eh. Tip niya raw yun sa akin. Ganyan talaga. Mayayaman kasi ang mga kliyente natin eh. Magkano naman ang binigay niyang tip sa'yo? Ay, sandali. Hindi ko pa nasisilip eh. Paniguradong malaki-laki yan. Hala, 1,000 ang laman. Ang laki naman mag-tip ng kliyente mong yun. Oo, galante talaga yung si Carla. Mabilis kang makakaipon ng 50 mil niyan. Baka nga 2 linggo lang eh, may tatapal ka na sa bunganga ng lasinggero mong tsuhin. Naku, sana nga. Ganon din po ang nangyari sa mga sumunod kong dineliveran. May mga paampaw rin po sila para sa akin. Lumipas nga po ang 10 araw at nabuo ko ng 50 mil na kailangan ko. Kaya kaagad kong pinatawag kay Jana ang mga magulang niya. Mabilis naman po akong sinunod ng bata. Hindi nagtagal dumating si Tio Luis na dala ang titulo ng lupa. O ano? Magbabayad ka na ba? Pumasok na po muna tayo sa loob. Doon na lang po tayo mag-usap. Ang dami mo namang kaarte yan. Tatay! Oo na. Mabuti nga kung magbabayad yan eh. Huwag po kayong mag-alala, Tio Luis. Yan po ang dahilan ng pagpapatawag ko sa inyo. Aba, mabuti naman kung ganun. Hey, tara na pala sa loob para makuha ko na. Halina po kayo. Aba, kahit pala putok ka sa buho ay marunong ka maglinis ng bahay nyo ha. Magaling din pong magtanim ng mga gulay si Ate Desa, tatay. Eh yun lang naman ang alam niyan eh. Maupo na po kayo. Babayaran mo ba ako ng buo o magbibigay ka lang? Ito na po ang 50 mil. Kunin nyo na po. Basta ibigay nyo po sa akin ang titulo ng lupa. Oo naman. At nagpagawa rin po ako ng mga kasunduan sa abogado. Kailangan po ng pirma nyo. Aba, teka muna. Bibilangin ko muna yung pera mo bago ko pumirma ng kung ano-ano. Mabuti na yung sigurado. Sige po, wala pong problema. Iniabot na po niya sa akin ang titulo ng lupa bago niya po damputin ang bungkus ng perang nakapatong sa ibabaw ng lamisitang nakapagitan sa amin. Kaagad ko pong binasa at pilit na inintindi ang mga nakasulat sa titulo. Kinapa ko rin po ang seal nun. Nang masiguradong yun nga po ang hinahanap kong titulo, hindi ko na po napigilang mapangiti. Matapos mabilang ang pera, masayang pumirma si Tio Luis. Eh kaya mo naman palang magbayad ng ganito kalaki. Eh bakit pinatagal mo pa? Sana po wag niyo na po akong guguluhin pa, Tio Luis. Ayoko na pong makipagtalo pa sa inyo eh. Dahil kahit papano kapatid pa rin po kayo ni nanay. Oo, hindi na kita guguluhin pamangkin. Maraming salamat sa perang to ha. Sige po, makakaalis na po kayo. Jana, kung gusto mong mamitas ng gulay, pumunta ka lang dito kahit wala ako ha. May trabaho na kasi ako sa bayan eh. Kaya po pala madalang na po kitang makita rito, ate. Sige po, Ate Desa, tuwing hapon po ako na po ang magdidilig ng mga gulay nyo. Sige, bibigyan na lang kita ng pangmerienda mo sa pagdidilig mo sa mga pananim ko ha. O siya, aalis na kami ha. Halika na Jana, yayain na natin sa bayan ang nanay mo. Babay po, Ate Desa.
Nang makaalis na nga ang mag-ama, kaagad kong tinago ang titulo ng lupa sa aparador ko na may kandado. Hindi pa man nagtatagal, dumating naman si Erin. Oy, Dessa! Oh, hindi mo na ako nahintay? Wala kang delivery ngayon, kaya naman isasama na lang kita sa Maynila. Maynila? Ano naman ang gagawin natin doon? Basta, wag ka nang magtanong dyan, no? Magdala ka na lang ng mga damit mo na maayos. May party tayong pupuntahan. Ha? Alam mo namang hindi ako mahilig sa ganyan. Pag hindi mo ako sinamahan, magtatampo ko. Naku ha, matatanda na tayo. Hindi na uso ang salitang tampo. Samahan mo na lang kasi ko. Kung wala ka namang maisusuot, edi ako nang bahala. May ipapakilala ako sa'yo. Mayaman at kilalang tao. Pogi pa. Sige na naman sumama ka na. Ay naku, alam mo namang wala akong panahon sa ganyan eh. Mas gusto ko pa rin ng simpleng tao. Yung kayang mamuhay dito sa atin. Ipapakilala lang naman kita eh. Malay mo naman na maging magkaibigan rin kayo. Napakita ko kasi sa kanya ang picture mo eh. Kaya gusto kanyang makita ng personal. Alam mo naman na ayoko ng mga ganyan, Erin. Nahihiya pati ako. Hindi ko naman kasi siya mahindian eh. Siya ang pinakamalaking kliyente ko. Baka kapag tinanggihan ko mag-pull out siya at hindi na kumuha ng mga produkto ko. Willing pa naman siyang mag-invest para mapalaki ang negosyo ko. Ay, o sige na nga, sasamahan kita. Pero wala naman akong maisusuot. Ang alam ko kapag mga ganyan party, mga nakagaw ng bisita o talagang nakapormal na suot. Ako nang bahala doon. 2 araw at 1 gabi lang naman tayo ron. Sige, bahala na. Ay, salamat Dessa. O dali na, kumuha ka na ng mga damit mo at tara na sa Maynila. Sumama po ako kay Erin sa Maynila. Dumiretso po kami sa isang hotel and resort. Lingid po sa akin, ito po pala ang magpapabago sa masaya at simpleng buhay ko. Doon ko po nakilala si Mayor Sandro, hindi po niya tunay na pangalan. Gwapo po siya pero naiilang po talaga ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Oh Mayor, eto na po ang matalik kong kaibigan, si Dessa. Dessa, si Mayor Sandro. Mabait yan at saka galante. Aba, napakaganda nga talaga ng kaibigan mo ah. Mas maganda pa siya sa personal kaysa sa litrato. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Sige, mag-i-invest ako sa negosyo mo. Siguraduhin mo lang na walang sabit ha? Oo naman Mayor, ako pa ba? Pero may isa akong request sa'yo. Ano po yun? Gusto ko na si Dessa ang mamamahala sa share ko, sa investment ko. Ako na ang bahala sa sasahurin niya. Po? Walang problema. Basta ba alagaan yung kaibigan ko eh. Hindi po ako makapaniwala. Kaagad po akong pinagkatiwalaan ng mayor na kaibigan ni Erin. Bagamat naiilang po ako sa kanya, masaya ako na may bago na naman po akong pagkakakitaan. Masaya naman po ang mga sumunod na araw. Pero panandalian lang po yun dahil may nangyari na hindi ko inaasahan. Nang makabalik kami sa probinsya, nakipagkita ulit ako kay Carla. Akala ko kagaya lang po ng dati, pero nagkamali ako. Dahil nang maiabot ko sa kanya ang paper bag, may bigla na lang sumigaw na, "Pulis!" Kitang-kita ko pa kung paano mamutla si Carla. Wala po akong pakialam nung una dahil alam ko naman pong wala akong ginagawang masama para matakot sa mga alagad ng batas. Ngunit nagbago po ang pakiramdam ko. Kung kampante po ako nung una, bigla po akong kinabahan nang lapitan kami ng pulis at hablutin ng hawak na paper bag ni Carla. Ibinuhos ng pulis ang laman nun at isa-isang binuksan ng mga item. Hindi ko po alam kung bakit parang pakiramdam ko nun mapapahamak ako. At hindi nga po ako nagkamali. Dahil nang buklatin nila ang isang kahon, may isang supot ron na may laman na kagaya ng tawas. Pagkatapos po nun, bigla na lang po nila kaming pinosasa ni Carla. Sa labis na pagkabigla, hindi man lang ako nakapanlaban. Natauhan na lang po ako nang ipasok na ako sa loob ng kulungan. Hindi naman po nagtagal at dumating si Erin. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Ano bang nangyari ha? Bakit kanila hinuli? Hindi ko nga rin alam eh. Basta kinalkal nila ang laman ng paper bag. Tapos may nakita silang parang tawas. Kaya hinuli nila kami ni Carla. Ano ba kasi yun, Erin? Hindi ko rin alam. Paano nagkaroon ng ganun doon? Baka naman tinaniman kayo ng mga pulis. Ano nang gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Ilalabas kita rito.
Maghintay ka lang ha. Kailangan ko lang tumawag ng tutulong sa atin. Pangako? Oo naman, hindi kita pababayaan dyan sa loob ano? Sandali lang. Tumalikod po sa akin si Erin at kumuha ng kanyang cellphone sa loob ng dala niyang shoulder bag. Kagaya po ng pangako sa akin ni Erin, inilabas niya ako sa kulungan. Dumiretso po kami sa isang kainan na malapit doon. Kahit pa nga po sinasabi ko sa kanyang wala akong ganang kumain. Lumipas pa po ang mga araw at pinagpalamig po muna ako ni Erin. Hindi niya muna ako pinadeliver ng mga produkto niya. Kaya naman lagi lang po akong nasa bahay namin. Isang araw ng linggo, kagagaling ko lang po sa simbahan. Nadatnan ko po ang sasakyan ni Erin sa harap ng bahay. Pero ang pinagtataka ko po, hindi po yun nag-iisa. May isang Fortuner na nakaparada sa likod ng kotse ng matalik kong kaibigan. Kaya nagmamadali po akong pumasok sa tarangkahan ng bahay. Nangunot po ang noo ko nang makita kong may kasama ang matalik kong kaibigan, si Mayor Sandro. May mga bitbit pa po silang mga supot. Hay, sa wakas dumating ka na rin. Saan ka ba nanggaling? Nagsimba ako eh. Linggo ngayon hindi ba? Ay, kasama mo pala si Mayor Sandro. Hello po, Mayor Sandro. Hello din. Nabalitaan ko na nangyari Pero wag ka magalala. Napatanggal ko na ang pulis na nag-set up sa'yo. Dinalhan din kita ng mga grocery. Naku, salamat po. Pero ang layo naman po ng binyahe nyo para lang magdala ng groceries para sa akin. Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Taga kabilang bayan lang si Mayor. Doon ang hometown niya saktong nagbabakasyon siya at nabalitaan niyang nangyari sa'yo. Kaya pinuntahan niya ako at nagpasama rito. Nag-aalala kasi ko nang malaman ko ang balitang yun Ganun po ba? Ay, pasok po kayo. Ano po ang gusto niyong inumin? Ikaw na ang bahala. Nangangawit na nga ako Dalian mo na kayang buksan ang pinto mo. Oo, ito na. Ay, pasok po kayo. Ay, sandali lang ha. Magtitimpla lang ako ng kape. Okay. Naglakad po ako papunta sa kusina. Hindi ko po alam kung bakit pero parang iba po ang palagay kong dahilan ng pagpunta sa akin ni Mayor Sandro. Wala pa man po siyang sinasabi pero iba po talaga ang pakiramdam ko noon, Miss Winnie. Nang makapagtimpla na po ako ng kape, bumalik na po ako sa sala. Naabutan ko po na nagbubulungan sina Erin at Mayor Sandro at mukhang seryoso po ang pinag-uusapan nila. Eto na po ang kape nyo. Ay, salamat. Ang sarap mo pala magtimpla ng kape O diba? Sabi ko naman sa inyo, Mayor Sige. Ito nga pala ang mga pinamili ko para sa'yo, Desa. Hindi ko alam kung ano ba ang mga paborito mo. Sana magustuhan mo mga ito Hindi naman po kailangan ito, Mayor. Ang mahalaga po, nakalabas po ako ng kulungan. Tungkol nga pala dyan, Desa, kaya nandito kami para mapag-usapan natin yung perang ginamit pang piyansa mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman pababayaran yun sa'yo Ang gusto ko lang, ikaw ang laging magdadala sa akin sa Maynila ng stocks at sample. Ganun po ba? Kinabahan po ako bigla Akala ko kasi... pero wala naman pong problema yon. Total, pinagpapalamig po muna ako ni Erin sa pagde-deliver. Baka po kasi maset up na naman po ako At sa tuwing luluwas ka ng Maynila, kailangan samahan mo kong kumain sa labas bago ka bumalik dito. Ayos lang ba sa'yo yun? Po? Umoo ka na lang, kakain lang naman kayo sa labas Wala namang masama doon. Tsaka paniguradong gugutumin ka sa biyahe. 5 oras din ang biyahe mo. Sige po, wala pong problema. Yun nga po ang naging usapan namin. Kaya nang pinaluwas po ako ni Erin para magdala ng ilang sample at stock sa bahay ni Mayor Sandro, inisip ko nang kakain ako sa isang restaurant na kasama ang nasabing mayor. Naging maayos naman po ang lahat nung una. Pero hindi po ng mga sumunod pa. Dahil ang akala ko pong pagdadala lang ng tinitinda ni Erin, iba po pala talaga ang mangyayari. Sasamahan na kitang lumuwas ngayon. Talaga? Naku, mabuti naman. Nung una akong lumuwas sa mag-isa ron muntik na akong maligaw. Oo, may pupuntahan tayong party. Kaya baka ilang araw din tayo ron. Ganun ba? Hindi naman siguro formal yun Wala akong masusuot Huwag kang mag-alala kasi nagpahanda na si Mayor Sandro ng mga kakailanganin mo. Kaya Gora Bells na tayo, no? Sige,
Oh, tara na. Ihanda na natin ang mga dadalhin nating kahon kay Mayor Sandro. Inilabas na po namin ang mga kahon at sinakay sa kotse ni Erin. Nang matapos na nga po kami, bumiyahe na kami pa Maynila. Makalipas ang 5 oras, narating na namin ang bahay ni Mayor Sandro sa Taguig. Nang sumapit na ang gabi, nasa loob kami ng isang silid. Nakasuot na kami ng gown. Si Erin na rin ang nag-ayos sa akin para maging presentable ako at minake-upan na rin niya ako para daw mas lumabas ang ganda ko. Hindi naman po kasi ako marunong mag-ayos eh. Ayan, ang ganda-ganda mo talaga. Pag nakaayos ka, ang sosyal-sosyal na ng itsura mo. Grabe ka naman, hindi naman masyado. Sakto lang. Hay nako, hindi no. Ang ganda mo kaya, paniguradong makukuha mong atensyon ng lahat mamaya. Ano bang okasyon? Baka naman ma-out of place ako doon ha. Sira, hindi naman kita iiwan eh. Nasa tabi mo lang ako palagi. Isa pa, sure ako na bantay sarado sa'yo si Mayor Sandro. Ha? Bakit naman ako babantayan ni Mayor Sandro? Siyempre, ang ganda-ganda mo kaya. Hay, ikaw talaga. Ano, malapit na bang matapos ang pagme-makeup mo sa akin? Oo, ito na, tapos na. Nang matapos na akong ayusan, sakto namang may kumatok. Kaagad na binuksan niyo ni Erin. Bumungad naman ang nakangiting mukha ni Mayor Sandro. Oh, Mayor Sandro! Aba, napakaganda naman ng kasama mo, Erin. Aba, syempre. Kilala mo naman ako, Mayor. Yung usapan natin, ha? Oo naman, huwag kayong mag-alala, Mayor. Sisiguraduhin ko na makukuha mo ang napag-usapan natin. So, handa na ba kayo sa party? Oo naman. Opo. Huwag mo na akong pinupodesa. Pasensya ka na. Kagalang-galang naman kasi kayo eh. Kaya parang nakakailang na hindi man lang ako gagalang o gagamit ng po. Okay lang yun. Wala na yung po, okay? O sige, tara na. Excited na ako. Halika na, Desa. Magkakasama po kaming 3 na bumaba. Marami na pong tao. Panay mga sosyal. Ang ilan pa nga po mga matataas na opisyal ng bansa natin. Habang lumalalim ang gabi, mas naging maingay ang paligid. Nakaupo lang po ako sa isang tabi habang si Erin naman nakikipagsaya sa mga taong nandun. Si Mayor Sandro nakatayo naman malapit sa akin. May kausap siyang tao na hindi pamilyar sa akin. Plano ko na po sanang tumayo at umakyat na lang sana sa silid na inilaan ni Mayor Sandro para sa amin ni Erin nang bigla na lang pong may nagsalita sa likod ko. Bakit hindi ka makihalubilo sa ibang tao? Naiilang ka pa rin ba? Ay, Mayor Sandro, kayo po pala. Hindi lang po ako sanay. Hindi ka ba naiinip? Hindi naman po, ayos lang po ako. Juice, uminom ka muna. Napansin ko na hindi ka umiinom ng alak eh. Ay, hindi po talaga. Noon pa man, hindi ko po talaga nahiligan ng alak eh. Kahit nga po tikim eh, hindi ko sinubukan. Nabanggit nga sa akin ni Erin yun. Kaya ito na lang juice ang inumin mo. Kanina pa panay tubig ang iniinom mo eh. Naku, nag-abala pa po kayo. Pero salamat po. Sige, tikman mo. Masarap yan. Gawa sa prutas yan. Salamat po. Ayang ka na naman sa pomo eh. Ay, pasensya na. Ayos lang. May gusto ko pa bang kainin? Papakuha ko. Naku, hindi na. O sige, tikman mo na lang pala yung juice na yan. Nakangiti pa po ako bago ko ininom ang juice na binigay sa akin ni Mayor Sandro. Masarap naman yun, kaya hindi na po ako nag-inarte pa. Kaya inubos ko ang laman ng basong binigay sa akin ni Mayor Sandro. Hindi ko po alam kung gaano katagal na ang lumipas bago pa ako nakaramdam ng antok. Kaya naman po tumayo na ako. Pero hindi ko po alam kung bakit parang nanlalambot ako. Nangihina at parang nahihilo. Kaya nang tumayo po ako natumba ko. Mabuti na nga lang po at nasaloko ni Mayor Sandro. Nakakahiyaman, hinayaan ko pong alalayan ako ni Mayor paakyat sa silid na tutulugan ko ng gabing yon. Parang lutang na rin po ako dahil sobrang nanlalabo na po ang paningin ko ng gabing yon. Hanggang sa bigla na lang pong nandilim ang paningin ko at tuluyan nang nawala ng malay. Kinabukasan, nagising ako dahil sa pananakit ng katawan ko. Halos hindi po ako makagalaw. Pagdilat ko po ng mga mata, nagtaka ko. Parang ibang kwarto po ang naalala ko eh. Nang may bigla na lang pong yumakap sa akin. Napapitlag ako at napasigaw ng malakas.
Anong ginawa mo sa akin? Ano ba? Ang ingay-ingay mo naman. Mayor Sandro, anong ginawa mo sa akin? Ano ba sa palagay mo? Pinaboy mo ako. Bakit mo nagawa sa akin to? Pwede bang manahimik ka na lang? Hayop ka! Pinagsamantalahan mo ako! Ipakukulong kitang... Anak ng... Pag hindi ka tumahimik, tatamaan ka sa akin! Ang sama-sama mo! Nagtiwala ako sa'yo, tapos ganito ang ginawa mo sa akin. Akala ko mabuti kang tao. Sabing manahimik ka eh. Hindi ka talaga titigil, ha? Pagkatapos sabihin niyo ni Mayor Sandro, bigla na lang po niya akong sinakal. Sinubukan ko pong manlaban, pero mas malakas po siya kesa sa akin. Akala ko po katapusan ko na ng mga oras na yon. Habol ko na ang hininga ko nang bitiwan ako ni Mayor Sandro. Akala ko tapos na siya, pero nagkamali po ako. Dahil nang makatayo na siya, sinampal naman po niya ako ng maraming pera. Kung ano-ano rin po ang mga sinabi niya sa akin. Manahimik ka na. Yan ang pera. Simula ngayon, pag-aari na kita, ha? Sa tuwing magkikita tayo, bibigyan kita ng pera. Pero itiko mo ang bibig mo kung ayaw mong patayin kita. Ang sama mo! Hindi ko kailangan ng pera mo! Wala ka nang magagawa. Malaki ang utang niyo sa akin ni Erin. Mabuti na nga lang at maganda ka. Masarap pa. Kaya sulit na rin. Utang? Anong sinasabi mo? Hindi mo ba alam na ako nagpiyansa sa'yo? Ako rin ang nagpautang kay Erin nang matalo siya sa kasino. At ano ang kinalaman ko ron? Kung sinabi mo na babayaran ko ang pinampiyansa niyo, pwede naman ako magtrabaho para mabayaran ka. Bakit kailangan mo pa akong ganituhin? Hindi mo ba alam? Ikaw ang binayad sa akin ng magaling mong kaibigan. Hindi totoo yan. Hindi magagawa sa akin ni Erin ang mga sinasabi mo. Magkababata kami. Noon pa man, mahal ako ng kaibigan ko. Lagi niya akong tinutulungan. Bakit hindi mo siya tanungin? Para malaman mong totoo mga sinasabi ko sa'yo. Alam mo, tuso ang matalik mong kaibigan eh. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Hindi gagawin sa akin ni Erin ang mga paratang mo. Mahal niya ako at tinrato niya ako na parang kapatid. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Baka pag nalaman mo ang totoo, hindi mo kayanin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala akong pakialam. Maganda ka, pero napakatanga mo, bobo. Ginagamit ka lang ng kaibigan mo eh. Pinakikinabangan ka lang niya. Yun ang totoo. Magising ka sa katotohanan. Matapos sabihin niyo ni Mayor Sandro, binato naman niya sa akin ang damit ko na nakakalat lang sa sahig. Sinabihan niya rin ako na magbihis na ako. Umiiyak na sinuot ko ang gown na suot ko sa party. Pagkatapos noon lumabas na ako ng kwarto. Tinungo ko ang kwarto na sana ay tutulugan ko. Pagpasok ko sa kwarto, inabutan ko si Erin na mukhang nag-aalala. Mangiyak-ngiyak pa siya nang makita niya ako. Oh, Dessa! Saan ka ba nagpunta? Kagabi pa kita hinahanap, nag-aalala ako sa'yo eh. Erin, ayoko na rito. Umuwi na tayo. Pakiusap. Ano bang nangyari? Saan ka ba nanggaling ha? Magdamag kitang hinanap, kayo ni Mayor Sandro. Basta, umuwi na tayo. Pakiusap, Erin. Sige, kung ayaw mong magkwento, ayos lang. Aayusin ko lang ang mga gamit ko at aalis na tayo rito. Pagkatapos po ng araw na yon, hindi pa rin po nawala sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Mayor Sandro. Ayoko man magduda sa matalik kong kaibigan, halos hindi naman po ako pinapatulog sa kakaisip noon. Isa pa po sa dumadagdag sa isipin ko, sa sakit na nararamdaman ko. Kaya nang sumapit ang ikapitong araw, nagpa siya akong puntahan si Erin at hindi ko na yon pinaalam pa sa kanya. Gusto ko po siyang sorpresahin. Pagdating po ron, sinalubong po ako ng kasambahay niya. Sinabihan ko po siya na huwag ipaalam kay Erin na dumating ako, kaya tinuro na lang po niya sa akin kung nasa ng matalik kong kaibigan. Sa opisina ni Erin, dumiretso ako doon at sinabi nga po sa akin na nandun siya. Kakatok pa lang sana ako nang marinig ko ang malakas niyang tawa at ng isang lalaki na kilalang kilala ko. Hindi ko po pwedeng makalimutan ng tawa na yon. Dahil isa yon sa mga taong gumawa ng bangungot sa buhay ko magpasa hanggang ngayon. Akala ko po noon masusurpresa ko si Erin. Pero ako po pala ang masusurpresa sa mga narinig kong usapan nila ng hayop na si Mayor Sandro.
Pero tama ka talaga, Erin. Malaki nga talaga ang tiwala sa'yo ng matalik mong kaibigan. Sinabi ko na sa kanya ang totoo eh. Pero iniisip pa rin niya na sinisiraan lang kita. Sinabi ko naman sa'yo, Mayor eh. Maganda siya pero tanga. Tsaka ako pa ba? Magaling yatang artista to, no? Natawa na nga lang ako eh. Lalo na nung sinabi ko na ikaw ang nag-setup pa sa kanya para mahuli siya. Tanga nga eh. Well, ginawa ko lang naman yon para sa inyo. Alam ko kasi na hindi siya papayag na maging babae mo eh. Alam ko namang hindi pwedeng hindi mo makuha ang gusto mo, Mayor Sandro. Kaya ginawan ko na ng paraan. Magaling. Magaling. Ngayon, akin na talaga siya. Sisiguraduhin kung wala na siyang kawala pa. Anyway, pagkano nga pala yun hinihira mo? 5 million, Mayor. Ako na ulit ang bahalang magdala sa kanya sa'yo. Sabihan mo lang ako kung kailan mo siya gustong makasama. Sige. Pero kung gusto mo talagang mabayaran ng mga nakuha mong pera sa akin, kumbinsi mo siyang maging babae ko na hanggang sa magsawa ako. Ano? Deal? Ay, sige. Gagawin ko ang lahat para maging sayong-sayo na siya. Tanga naman yun eh. Kaya paniguradong kahit anong pang-uuto ang gawin ko, siguradong kakagat yun. Marami pa po silang napag-usapan, pero hindi ko na po tinapos ang pakikinig ko sa kanila. Masyado na pong masakit para sa akin ang lahat ng mga nalaman ko. Hindi po ako makapaniwala nung una na kaya po pala akong gawa ng ganitong bagay ng taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Durog na durog po ang puso ko ng panahong yon. Nang makaalis na po ako sa bahay ni Erin, bumuhos din po ang napakalakas na ulan. Para bang dinadamayan ako sa sakit na nararamdaman ko. Para bang alam na alam ng langit ang bigat na dinadala ko sa dibdib ko. Naalala ko pa nga po, hindi na ako sumakay ng tricycle noon pa uwi. Naglakad lang po talaga ako. Nagmakasakaling mabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Pero hindi po pala ganun kadali yun. Nakaramdam na ako ng galit. Mas lalo akong namuhi sa kanilang dalawa. Pagkamuhi na nagtulak sa akin para gawin ang mga bagay na alam kong mali. Nang makarating na ako sa amin, inabutan ko si Jana sa harap ng bakuran ng bahay ko. Ate Dessa? Hala, bakit po kayo nagpakabasa sa ulan? Jana, may kailangan ka ba? Wala naman po. Naisipan lang po kitang puntahan. Naaalala ko po kasi yung mga gulay na tanim nyo eh. Baka kako po kailangan nyo ng tulong sa pagbabalot ng mga bunga para hindi sila mabasa ng ulan. Ganun ba? Hayaan mo na. Kung mabubulok, mabubulok. Bakit parang malungkot ka, ate? Wala. Pwede po ba akong makitambay muna rito? Oo naman. Jana, huwag kang basta-basta nagtitiwala sa mga tao sa paligid mo ha. Hindi lahat ng mabuti sa harap mo, totoo sa'yo. Huwag kang gumaya sa akin. Po? Ano po yun, Ate Dessa? Wala. Huwag mo na akong pansinin. Tumambay ka na lang dyan. Pag nagutom ka, may tinapay sa loob. Maliligo na muna ako ha? Sige po. Pumasok na po ako sa loob ng bahay at iniwan si Jana sa bakuran. Pero hindi pa po ako naligo. Ang unang ginawa ko po, hinanap ang pala na nasa kusina ko at saka po ako lumabas sa likod ng pinto ng bahay. Dala ang pala, tinungo ko ang matandang puno ng balete roon. Umiiyak na nilapitan ko yon at saka niyakap na para bang yun lang ang tangi kong kakampi at magpapagaan ng loob ko. Hindi ko na po kasi alam kung gaano ko katagal nakayakap doon. Basta ang alam ko lang nang umalis ako sa pagkakayakap sa puno, sinimulan ko nang maghukay sa isang parte ng lupa malapit doon. Matagal din po bago ko nahukay ang pakay ko roon. Nang makuha ko na ngayon, tsaka lang ako naligo. Magulo talaga ang isip ko ng mga panahong yun, Miss Winnie. Pagkatapos po lumabas ako at dinalhan ng merienda si Jana. Jana, magmerienda ka muna oh. Salamat po, Ate Dessa. Kamusta na nga pala kayo? Hay, mas lalo pong naging lasinggero si tatay. Si nanay naman po may pwesto na sa palengke. Kaya kahit maglasing si tatay, may kinakain na rin po kami. Mabuti na nga lang po nagbukas ng pwesto si nanay. Kahit kailan talagang tatay mo, oo. Kaya nga po kahit wala po kayo rito, nagpupunta ako rito para sa mga pananim nyo. Pag nakikita ko po kasi mga bunga ng mga tinanim po natin, nagiging masaya na po ako ulit. Huwag kang mag-alala, magiging okay din kayo ng nanay mo. Sinasaktan pa ba ni Tiyo si Tia?
pag umuwi po siya ng lasing. Ate Dessa, may gusto po sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yon? Nung isang gabi po, umuwi ng lasing si tatay. Oh, anong ginawa niya? Nagwala na naman ba? Hindi po, pero ano? Pumasok po siya sa kwarto ko at hinipu-hipuan po niya ako. Nagising po ako kasi naramdaman ko po na may gumagapang sa hita ko. Ano? Ginawa niya yon? Ginalaw ka ba niya, ha? Hindi naman po. Natigilan po siya nang magsalita ako at tanungin siya kung ano po ang ginagawa niya. Napakahayop niya. Huwag kang mag-alala. Makakarma rin ang tatay mo sa pambabastos niya sa'yo. Kaya nga po natatakot na rin po ako kapag sumasapit na ang gabi at kapag lasing si tatay. Hindi na po ako makatulog ng maayos. Pero hinaharang ko na lang po yung lamesa ko sa may pinto para magising po ako kapag may papasok sa kwarto ko. Niyakap ko si Jana dahil sa mga sinabi niya sa akin, parang nanariwa ang pambababoy sa akin ni Mayor Sandro. Kinagabihan po noon, inayos ko ang mga nahukay ko, ang mga kagamitan sa pambabarang ng yumao kong ina. Noon nangako kung hindi ko nagagamitin pa yon, pero dala ng galit at pagkapuot ko, nakalimutan ko ang sinumpaan kong pangako sa aking yumaong ina. Kaya naman isinagawa ko ang isang ritual kung saan inutusan ko ang mga insekto na matagal nang nakatira at nakatago sa puno ng balete. Kasabay ng ritual na yon, ang walang humpay na pag-ulan ng malakas na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Nang matapos ko yon, tsaka lang ako nakatulog. Kinabukasan nagpanggap po ako kay Erin na kailangan ko na naman po ng pera. Kaagad naman po siyang ngumiti sa akin. Magkano bang kailangan mo, ha? Hindi naman ganun kalaki, 10,000 sana. Gusto ko sanang magtayo ng maliit na tindahan sa harap ng bahay ko eh. Hindi kita mapapahiram, pero may kilala akong tao na kayang ibigay sa'yo kahit 1,000,000 pa. Ha? Hindi ko naman kayang bayaran ng 1,000,000, no? Eh sino bang nagsabing utang yon? Alangan naman basta lang akong bibigyan ng taong yon. Bibigyan ka niya, pero may kapalit nga lang. Kapalit? Anong kapalit? Pumayag kang maging girlfriend niya. Sino? Si Mayor Sandro? Pero mas matanda na siya sa atin at alam ko pamilyado siyang tao eh. Hay nako, ayos lang yon. Uso naman yan ngayon eh. Ako nga, mas matanda pa kay Mayor Sandro ang napangasawa ko eh. O ngayon, dahil matanda na, deads na ngayon, di bigla akong yaman. Ang isipin mo ang mahalaga ngayon kung magkano ang kaya niyang ibigay sa'yo. Kay Mayor Sandro, safe ng future mo, no? Gamitin mo lang ang utak mo at siguradong makikinabang ka rin. Parang magugustuhan naman niya ako. Ano ka ba? Hindi pa ba halatang type ka niya, ha? Tanga ka talaga. Grasya na yan, ano? Paano ko sasabihin? Ako na ang bahala. Sige, dahil tutulungan mo ako, ipagtitimpla kita ng masarap na juice. Ay, sige. Gusto ko yan. Pagdalikod ko po sa kanya, hindi ko po napigilan ang sarili kong mapangisi. Plano ko po kasing taniman siya ng insekto sa katawan. Gamit ang katas ng mga dinurog kong insekto, sigurado po akong magtatagumpay ako. Inihalo ko po yon sa juice na tinimpla ko para sa kanya. Isang araw lang po ang lumipas, pinuntahan po ako ni Mayor Sandro sa bahay. May dala po siyang kung ano-ano. Malaki po ang ngiti sa kanyang labi nang makita niya ako. Magandang araw, Dessa. Mayor Sandro, anong ginagawa mo rito? Nakausap ko si Erin. Sinabi niya sa akin ang napag-usapan niyo. Ganun ba? Pumasok ka muna. Dito na lang tayo sa loob mag-usap. Sige. Ano ba yung mga dala mo? Grocery, bulaklak, alak at chocolates. Noon kailan lang ang tapang mo sa akin. Parang nagbago yata ang ihip ng hangin Nabanggit sa akin ni Erin na pumayag ka ng maging girlfriend ko. Kaya iba na ang usapan ngayon. Sinabi na pala niya. Maupo ka muna. Ipagtitimpla muna kita ng kape. Iyan ang gusto ko sa'yo eh. Bukod sa napakaganda mo, maasikaso ka pa. Hintayin mo lang ako rito ha. Sandali lang ako. Nilapitan ko siya at hinalikan sa pisngi. Nandidiri man ako, tiniis ko yon para maisagawa ang mga plano ko. Kagaya ng ginawa ko kay Erin,
Hinaluan ko rin ng kape niya ng katas ng mga dinurog na insekto. Kinabukasan, si Tio Luis naman ang pinuntahan ko. Dinala ko sa kanyang alak na galing kay Sandro. Alam ko na marami sa mga tagapakinig ang magagalit sa akin sa ginawa kong ito, Miss Winnie. Pero ito na ang oras ng paniningil ko. Oo, binarang ko rin si Tio Luis ko. Hinaluan ko rin ang alak na binigay ko sa kanya. Sumpang siguradong ikalulugmok nilang lahat. Lumipas pa ang mga araw. Unang tumalab ang barang ko kay Tio Luis. Ate Dessa! Oh, anong nangyari sa'yo, Jana? Pwede po bang makitulog po muna ako rito? Oh, bakit? Ano bang nangyari sa inyo? Isinugod po kasi sa ospital si tatay. Wala naman po akong kasama sa bahay. Natatakot po ako kapag dumilim na. Oo naman, pwede kang matulog dito. Pero dun ka sa isang kwarto, ha? Opo. Ano bang nangyari sa tatay mo? Bigla na lang pong nagsuka ng nagsuka Tapos namanas din po ang mga kamay niya. Ganun ba? Opo, nakakadiri nga po May kasama pang mga langawang suka ni tatay. Siguro po sa mga pinupulutan nila ng mga kainuman niya. Ah, baka nga. Oh, halika na rito sa loob at ayusin natin ang tutulugan mong kwarto. Napangiti po ako ng palihim sa ibinalita sa akin ni Jana. Ang ibig lang pong sabihin nun, talagang tumalab na ang ginawa ko sa kanya. Bigla ko naman pong naalala si Erin at Mayor Sandro. Nagtataka lang po ako kung bakit mas nauna pa ang tsuhin ko kesa sa kanilang dalawa. Sinubukan ko pong tawagan si Erin, pero tanging ang kasambahay lang po niya ang nakausap ko. Magkaganon pa man po, nakasagap pa rin po ako ng balita tungkol kay Erin. Ayon sa kasambahay niya, laging nagkukulong si Erin sa kwarto niya simula nang masugatan siya ng isang halaman sa daliri. Sabi pa nga po, nakakaamoy na raw sila ng mabaho sa loob ng kwarto ni Erin. Pero sa tuwing kakatukin nila ang babae, pinapaalis lang daw sila. Sobrang nag-aalala na nga raw po sila Sinabi ko na lang po na dadalaw na lang ako roon para malaman ang kalagayan ng matalik kong kaibigan. Sunod ko namang kinamusta si Mayor Sandro. Hello, Sandro? Hindi mo yata ako pinupuntahan May nangyari ba? Dessa, pasensya ka na ha. May sakit kasi ko Baka pwede mo naman akong puntahan dito sa Maynila. Nagpa-check up ka na ba ha? Oo, pero sabi ng mga doktor, under observation pa raw ako. Wala pa ring resulta sa mga test ko Ah, ganun ba? Oo, puntahan mo na lang ako. Padadalhan kita ng pera. Oo, sige. Hintayin ko ha. Dagdagan mo na rin para may extra akong hawak. Walang problema. Gagawin ko ng 10,000. Basta lumuwas ka lang ha. Oo naman. Gusto ko ako ang mag-alaga sa'yo. Pero dadaanan ko muna si Erin ha. Sige. Tignan mo kung buhay pa ang babaeng yon. Hindi kasi sumasagot sa mga tawag ko Ah, okay. O sige na, pahinga ka na ha. Basta pagkakuha ko ng pera, luluwas na rin ako. O sige. Mag-iingat ka ha. Okay. Nang maibaba ko na ang tawag, hindi ko napigilang tumawa ng malakas. Alam na alam ko kung ano talaga ang kalagayan ni Tio Luis, Erin at lalo na ang kay Mayor. Dahil ang sakit na meron sila, ako ang may gawa nun. Sakit na hindi magagamot ng mga doktor. Kinabukasan, pinadalhan nga ako ng pera ng tauhan ni Mayor. 20 milyon. Pagkakuha ko nga ng pera, nagbukas ako kagad ng bank account ko sa isang kilalang bangko. Pagkatapos kong maasikaso yun, pinuntahan ko ulit ang bahay ni Erin. Pero sinalubong ako ng kasambahay niya na halatang balisa. Kaya naman inalam ko kung ano ang nangyayari. Ayon sa kasambahay, isinugod nila si Erin sa ospital dahil sa isang uri ng sakit na ngayon lang nila nakita. Sabi pa nga sa akin, parang ketong daw yun. Nag-hysterical din daw ang matalik kong kaibigan nang makita ng mga kasambahay niya. Kaagad naman akong nagtungo sa ospital. Pinuntahan ko ang silid na sinabi sa akin ng kasambahay. Nasa labas pa lang ako, narinig ko ng malakas na sigaw ni Erin. Ah! Mga walang ya kayo! Mga walang kwenta! Alam niyo ba kung sino ako? Kahit buhay niyo, kaya kong bayaran. Mga lintik kayo! Naturingan pa naman kayong mga doktor, pero wala kayong magawa sa kalagayan ko! Mga walang kwenta! Magsilayas kayo sa harapan ko! Erin? Erin, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang dami mong paso sa buong katawan? Dessa, anong ginagawa mo rito?
Pinuntahan kasi kita sa bahay mo eh. Kaso sinalubong ako ng kasambahay mo at sinabi ngang sinugod ka rito sa ospital. Hindi na ako maganda. Hindi na ako makinis. Hindi ko alam kung ano bang sakit ang meron ako ngayon. Basta ang alam ko, may nararamdaman ako sa loob ng katawan ko. Ano bang sabi ng doktor? Ano raw yan? Ay, nako. Mga walang kwenta ang doktor dito sa atin. Ang dami na nilang ginawang test pero hindi pa rin nila malaman kung ano bang sakit ko. Nakakainis. Baka naman wala pang resulta ang mga test mo. Alam mo naman sa baryo natin, di ba? Mabagal talaga ang paglabas ng mga resulta. Nakakabwisit na. Tapos ang babaho pa ng mga lintik na paso-paso na ito. Huwag kang mag-alala. Pasasaan ba't matatapos din ang paghihirap mo? Sana nga. Ay, hindi mo naman siguro hinihiling na mamatay ako, hindi ba? Ha? Ano ka ba? Bakit ko naman hihilingin na mamatay ka? Sira ka talaga kung ano-ano ang iniisip mo. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Pagkagaling ko ng Maynila, dadalawin kita ulit. Maynila? Anong gagawin mo sa Maynila? Pupuntahan ko si Sandro, may sakit yata eh. Speaking of sakit, alam mo ba na nakita ko kanina ang tiyahin mo bago ako ipasok dito sa kwarto? Nasa ward yata siya. Poor kasi sila eh. Na-ospital kasi si Tio Luis. May sakit daw sabi ni Jana. Ah, ganun ba? Baka karma niya na yon. Mukha kasing pera ang tsuhin mo eh. Sa sobrang pag-inom niya yata yon kaya siya nagkasakit. Naku, sana matuluyan na siya. Ang pahangit ng ugali niya eh. Hay, wag mo na ngang isipin yon, baka ma-stress ka pa eh. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Mabuti pa nga. O sige, aalis na ako ah. Baka hindi ko na maabutan yung bus eh. Okay, ingat ka. Yun nga po ang ginawa ko, Miss Winnie. Sa loob-loob ko, nasabi kong ang galing ko rin palang magpanggap kahit nagpupuyos na ang dibdib ko sa galit. Kaya naman pagkaalis ko ng ospital, dumiretso na ako sa terminal ng bus. Kaagad naman po akong nakasakay. Ilang oras lang din ang naging biyahe ko. Pagdating sa malaking bahay ni Mayor Sandro, sinalubong ako ng mga bodyguard niya. Inihatid po nila ako sa silid kung saan naganap ang isa sa pinakamalaking bangungot ko sa buhay. Bumuntong hininga muna ako bago ako pumasok. Humanap ako ng lakas ng loob. Pero nasa pinto pa lang ako, napatakip na ako ng ilong dahil sa malansa at mabahong amoy na bumungad sa akin. Desa, ikaw na ba yan? Oo. Mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya ka na nga pala kung mabaho ang kwarto ko ah. Hay nako. Kaya ka pala nagkasakit dahil sa amoy ng kwarto mo eh. Sandali lang ha at maglilinis ako. Hindi na kailangan. Ang naaamoy mo, hindi nang gagaling sa mga dumi rito sa kwarto. Kung hindi sa mga sugat ko. Sugat? Saan mo naman nakuha ang mga Ha? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang naaagnas ang mga kamay mo? Hindi ko rin alam eh. Ang sabi ng isang bodyguard ko, baka raw nakulam ako. Sa dami ng kalaban ko sa politika, wala naman akong mapagbibintangan eh. Isa pa, hindi naman totoo mga kulam-kulam na yan. Ikaw ba? Naniniwala ka ba ron? Sa probinsya namin, pinaniniwalaan ng mga ganong bagay. Kagaya ng mga aswang, gayuma, barang. Pero wala pa naman akong nasasaksihan. Kasi nga, hindi yun totoo. Baka nakakuha lang ako ng sakit sa huling pinuntahan namin. Saan ba kayo huling nag-ikot? Sa squatters area eh. Alam mo naman kung gaano kadumi ang lugar na yon, di ba? Lahat na yata ng uri ng sakit nandun. Ano naman ang sinabi ng mga doktor? Walang may gustong gumamot sa akin. Paano ang mga sinusuportahan nila? Mga kalaban ko sa politika. Bakit mo ako pinapunta rito? Hindi naman ako doktor eh. Wala akong alam sa panggagamot. Alam ko kasing hindi na rin ako magtatagal. Kaya bago pa mangyari yun, gusto kong ibigay ang lahat ng kaya kong ibigay sa'yo. Katulad ng? Ang lahat ng ari-arian ko. Alika, lumapit ka. Tignan mo yung vault ko na nasa pinakailalim na drawer ko. Nakatakip ang ilong na sinunod ko siya. Nilapitan ko po ang drawer na nasa gilid lang ng kama niya. Mahina ang boses na sinabi niya sa akin ang code ng vault.
Nanginginig pa po ang mga kamay ko habang pinipindot ang mga numerong yon at nagulat po ako nang may tumunog na click. Binuksan ko yon. Maraming pera at mga papeles po ang laman noon, Miss Winnie. Inilabas ko ang mga papeles at halos malula ako sa dami ng mga properties niya sa iba't ibang sulok ng bansa. Nakausap ko na ang attorney ko. Pirma mo na lang ang kailangan para mailipat ang lahat ng yan sa pangalan mo. Para sa akin to? Oo, pag namatay ako, ikaw na ang bahala kung saan mo dadalhin ang mga yan. Bakit mo binibigay ang lahat ng ito sa akin? Dahil alam kong mabuti ang puso mo. Kabaligtaran namin ng matalik mong kaibigan. Isa pa, malaki ang kasalanan ko sa'yo. Alam kong napilitan ka lang na maging babae ko. Sana lang mapatawad mo ko sa kasalanan ko sa'yo. Pinagsisisihan mo ba talaga ang mga nagawa mo o nasasabi mo lang yan ngayon dahil sa nangyayari sa'yo? Hindi ako immortal. Kahit man lang bago ako mamatay, may magawa naman ako mabuti. Kahit sa'yo lang, makabayad ako sa mga kasalanan ko. Sigurado ka bang sa akin ang lahat ng iiwan mo? Huwag ka nang marami pang tanong. Mamayang 3:00, pupunta si attorney. Mas maganda kayong dalawa na lang ang mag-usap. Magpapahinga na muna ako rito. Halos hindi po ako makapaniwala nung una. Sino ba naman ang maniniwala na ang masamang tao na kagaya ni Mayor Sandro magbibigay pala ng kayamanan sa taong nagawa niya ng masama? Pero nang makausap ko na po ang abogado niya, naniwala na po ako. Pinaliwanag din po sa akin na ng mga panahong yon, sinisimulan na ang paglilipat ng mga bank accounts ni Sandro sa pangalan ko. Hindi ko po alam kung matutuwa ba ako sa biglang pagyaman ko, Miss Winnie. Hindi naman po ito ang gusto ko eh. Ang plano ko po ay maghirap sila at magdusa sa pagiging masama nila. Lumipas pa po ang mga araw na maalam na si Sandro. Ang alam ng lahat asawa niya ako. Hindi nila alam na babae lang niya ako. Babaeng iniwanan niya ng milyong-milyong halaga. Nang mailibing na po si Sandro, bumalik naman po ako sa probinsya namin. Doon ko lang nalamang lumala ang lagay nila Tio Luis at Erin. Si Tio Luis halos kasunod lang ding pumanaw ni Sandro. Nalaman ko po yun kay Jana. Jana, anong meron sa inyo? Wala na po si tatay. Ha? Kailan pa? Nung nakaraang araw lang po ate. Sabi po ni nanay komplikasyon daw po at marami pong nakitang insekto sa loob ng katawan niya. May mga itlog pang araw po eh. Hindi naman po maipaliwanag ni nanay kung ano po ang ibang sinabi ng mga doktor. Ah, ganun ba? Kumusta ka naman? Pasensya ka na kung ngayon lang bumalik si ate ha? Hindi ko rin po alam ang nararamdaman ko eh. Kampante na po ako na wala nang papasok sa kwarto ko at gagawan ako ng masama. Pero malungkot din po na makita ko ang nanay kong nahihirapang magbayad ng mga utang na naiwan ni tatay. Huwag kang mag-alala. Tutulong ang ate sa inyo. Basta mangako ka sa akin na hindi lahat ng tao sa paligid mo pagkakatiwalaan mo. Opo, Ate Dessa. Kaya lang parang pahihintuin na rin ako sa pag-aaral ni nanay. Ngayon pa lang po kasi nakaburol si tatay. Marami na pong naniningil sa kanya. Hindi man lang ba sila makapaghintay na mailibing man lang si Tio Luis? Yun na nga po eh. Kung ganon, ako nang bahalang magpaaral sa'yo. Basta magtapos ka ha, para pagdating ng araw, maiahon mo ang buhay niyong mag-ina. Pag-aaralin mo ko, ate? Oo naman, mabait kang bata. Deserve mo yon. Ay, salamat po ate. Yun man lang, maging kabayaran sa pambabarang ko sa tatay mong manyak. Ano po yon, Ate Dessa? Wala. Mamaya babalik ako rito ha. Magbibihis lang ako. Umuwi na po muna ako at naligo. Nang matapos na ako, kumuha lang po ako ng 10,000 sa perang naiuwi ko galing kay Sandro. At saka ako bumalik sa bahay nila Tio Luis. Pagdating ko po ron, naabutan ko po si Jana na nagbibigay ng kape at biskwit sa mga nakikiramay. Nilapitan ko po siya at tinulungan. Lumipas pa po ang 3 araw. Nailibing na si Tio Luis. Doon ko lang po naalala si Erin. Kaya naman po pinuntahan ko siya sa ospital. Pagdating sa ospital, nagulat ako sa inabutan ko. Malala na po ang lagay ng tinuring kong matalik na kaibigan. Malalaki na po ang paso sa buong katawan niya. Sobrang baho na rin po niya.
May mga uod pa nga pong naglalabasan sa mga sugat niya sa katawan. Nang makita niya ako, maluha-luha siyang nagsalita. Desa, ang pangit ko na. Erin, wala pa rin bang sinasabi ang mga doktor? Lumabas na ang resulta. Hindi na ako gagaling pa. Mamamatay na akong pangit. Ano ba kasing sabi ng doktor? Marami ka namang pera. Baka pwede tayong maghanap ng ibang doktor at ospital. Wala na akong pera. Matagal na akong naghihirap, Desa. Kung hindi lang dahil sa mga inutang ko kay Sandro, wala na akong gagastusin. Kaya lang ilang linggo na niyang hindi sinasagot ang tawag ko eh. Nung nakaraan pa nga, hindi ko na siya makontak. Wala na siya, Erin. Namatay sa sakit si Sandro. Nakuha raw niya sa mga pinuntahan niyang lugar. Kaya nawala rin ako ng matagal. Kasi walang mag-aasikaso ng burol niya eh. Nasa ibang bansa kasi ang mga kamag-anak niya. Ano? Paano nang lingguhang bayad niya sa akin? Lingguhang bayad? Akala ko ba ikaw ang may utang sa kanya? Ako nga, pero simula nang sabihin ko sa kanyang pumayag ka ng maging babae niya, lingguhan niya akong binibigyan ng allowance ko. Kaya nga kahit lubog na ang negosyo ko, nakukuha ko pa rin ang mga luho ko. Ano? Hindi mo man lang pinaalam sa akin na may ganun palang nangyayari? Tanga ka ba? Kaya nga pinush kita sa kanya dahil may makukuha ko. Sa palagay mo ba, papayag akong wala akong makukuha? Na ganun-ganun na lang? Ako lang naman ang dahilan kung bakit kayo nagkakilala. Matalik tayong magkaibigan, di ba, Erin? Bakit parang ibinenta mo ako sa kanya? Bahala ka kung yun ang iniisip mo. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang mangyayari sa'yo. Mas mahalaga sa akin ang pera. Kaya kong ibenta ang lahat ng taong nasa paligid ko basta may mapapakinabangan ako. Tanga ka talaga. Anong ibig mong sabihin? Bobo ka ba talaga o nagtatanga-tangahan lang? Akala mo ba kaya kita pinakilala kay Sandro para umangat ka? Ang sabi mo sa akin, tinutulungan mo ako dahil kailangan ko ng tulong at ginagawa mo yun dahil matalik kitang kaibigan. Maganda ka lang talaga pero utu-utu ka pa rin. Pinakilala kita kay Sandro para pagkapirahan ko, para mapakinabangan ko naman ang pagiging tanga mo. Bata pa lang tayo, laging ikaw na lang ang gusto ng lahat. Samantalang mas maganda naman ako sa'yo. Ang totoo niyan, balak ko sanang gawing boyfriend si Sandro. Kaya lang hindi niya ako gusto eh. Nang makita niya ang picture nating dalawa, nagustuhan ka niya kagad. At dahil doon, naisipan kong bumalik sa probinsya at puntahan ka. Lahat ng pinakita mo sa akin, peke lang at walang katotohanan ng malasakit mo. Kaibigan kita, dapat kilala mo ang pagkatao ko. Noon pa man, lagi na lang kitang ginugulangan eh. Pero hanggang ngayon, tatanga-tanga ka pa rin. Madali pa rin kitang napapaniwala. Alam kong ganun ka, pero para na tayong magkapatid, Erin. Paano mo nagawa sa akin yun? Nagpapatawa ka ba? Kung sa pamilya ko nga nagawa ko yun sa'yo pa kaya? Ngayong wala na si Sandro at alam mo na ang totoo, kaibigan pa rin ba ang tingin mo sa akin? Ay, oo nga pala. Ngayong wala na si Sandro, siguro naman may naiwan siyang pera sa'yo. Ano bang pakialam mo kung meron o wala siyang iniwan sa akin? May paki ako, no? Dahil kung may iniwan siya, dapat mo akong bayaran. Bayaran? Pagkatapos mo akong ibenta sa kanya at ipakulong ako? Alam mo na pala ang tungkol sa pagsiset-up ko sa'yo. Sinong nagsabi? Si Sandro? Baliw na baliw talaga ang lalaking yun sa'yo, no? Ano bang ginamit mong gayuma sa kanya, ha? Ginalingan mo ba ng gabing dinroga ka namin? Tumigil ka! Huwag mo akong igaya sa'yo! Akala ko si Sandro ang hayop, pero hindi pala. Mas masahol ka pa pala. Mas hayop ka pa pala sa kanya. Wala akong pakialam kung ano man yung sinasabi mo. Ang mahalaga sa akin, pera, pera, pera. Babayaran mo ba ako o ikakalat ko ang video nyo ni Sandro? Video? Ay, hindi mo pa nga pala alam na may video kayo, no? Sa bagay, kahit si Sandro hindi rin niya alam yun eh. Ang galing ko, hindi ba? Burahin mo yon. Ayoko nga. Bayaran mo muna ako. 1,000,000. Tama ng bayad yon para burahin ko ang video nyo. Ilang lalaki pa kaya ang uutuin mo para mabura yon? Ang dating galit sa puso ko, mas lumalim pa, Miss Winnie. Hindi lang pagkamuhi ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya naman po sinampal ko siya ng malakas.
Gigil na gigil ko pong hinila ang buhok niya at kahit ang baho niya, inilapit ko pa rin sa tenga niya ang bibig ko at binulungan siya. Gusto mo bang malaman kung bakit ganyan ang nangyayari sa'yo? Kung saan nanggaling ang mga insekto sa loob ng katawan mo? At ang mga paso sa balat mo, ha? Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ba ang mga chismis noon? Ang pamilya ko ang pinakamalakas na manggagaway sa baryo natin. Kaso hindi ko naman na yun eh. Pero may natutunan naman ako. Ang pambabarang. Binarang mo ako? Leche ka! Papatayin kita! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Alam mo ba ang nangyari kay Sandro at Tio Luis? Ako ang may gawa ng lahat ng yon. Iba na kasi ako ngayon. Akala mo akong nauuto mo noon? Nagkakamali ka. Dati gusto kong mamatay na kayong tatlo. Pero sa'yo, iba na ang gusto kong mangyari ngayon. Pahihirapan muna kita ng paulit-ulit hanggang sa hilingin mo na lang na sana mamatay ka na. Papatayin kita! Kung kaya mo pa akong patayin pagkatapos kitang pahirapan ng husto, lalabanan kita! Kung magagawa mo pa yon, akala mo ba kasing tanga pa rin ako ng iniisip mo, ha? Patutunayan ko sa iyo ngayong nagkakamali ka. Pabalya ko pong binitiwan si Erin. Doon ko lang po napansing umiiyak na po siya. Pinagmumura pa niya ako. Pero baliwala po yun sa akin. Nakangisi pa po akong tumalikod sa kanya at nagmamadaling umuwi. Pagdating sa bahay, inabutan ko si Jana na natutulog sa sofa na gawa sa kahoy. Hinayaan ko lang po siya. Dumiretso ako sa kwarto ko. Mula sa ilalim ng kama ko, inilabas ko po ang mga gamit ko sa pambabarang. Kaagad kong kinuha ang isang garapon na naglalaman ng pangalan ni Erin. Nagsagawa po ako ng ritual at saka binulungan ng mga insektong kainin nila ang dila ni Erin. Naging maligalig naman po ang mga insekto. Nagsimula ring magpatay-sindi ang ilaw sa bahay ko. Kinabukasan po, nabalitaan ko ang nangyari kay Erin mula kay Jana. Ate Dessa, mabuti po at gising ka na. Oh, bakit? Anong nangyari? Galing po ako sa palengke. Humingi pa ako kay nanay ng mga gulay na isasama ko po sa isda. Sabi niya po sa akin, bumili raw po ang bantay na nurse ni Ate Erin sa pwesto niya. Yun po yung kaibigan niyo, di ba? Kaninang madaling araw daw po nagulat sila dahil bigla na lang daw pong dumugo ang bibig ni Ate Erin. Oh, tapos? Sabi po ng nurse, chinek daw po nila pero parang naaagnas daw po ang dila ni Ate Erin. May nakuha rin daw po silang insekto sa bibig niya. Hindi nga raw po nila alam kung saan nakuha yun eh. Tapos lumobo rin daw po ang mga paso-paso niya at sugat. Ay, baka epekto na yun ng mga kung ano-anong ginagamit niyang pampaganda. Ay, ganun po ba yun? Naku, hindi na po pala ako gagamit ng skincare. Baka magaya po ako kay Ate Erin. Ay nako, ang mas mabuting gawin mo, isipin mo kung anong mga kakailanganin mo sa pasukan. 2 linggo na lang may pasok na kayo. Ay oo nga po pala no. Mga notebook at ballpen na lang po muna Ate Dessa. Pag nakabenta na po tayo ng mga pananim nyo, tsaka na lang po yung iba. Hay ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. May ipon naman ako na magagamit natin pambili ng mga gamit mo. Makakabili po tayo ng bagong bag at sapatos ko? Oo, pati bagong uniform. Masayang-masaya po ang pinsan kong si Jana sa sinabi ko. Wala po kasing nakakaalam maliban sa akin at sa abogado ni Sandro na marami na po akong pera. Naging masaya naman po ang buhay ko, Miss Winnie. Tahimik na pero hirap na po akong magtiwala sa mga taong nasa paligid ko. Tanging si Jana lang po ang alam kong totoo sa akin hanggang ngayon. Sa pag-ayos ng buhay ko, unti-unting nawala ang bisa ng barang ko kay Erin. Sinadya ko po yun. Magkaganon pa man, naiwan pa rin po sa katawan niya ang bakas ng barang na ginawa ko. Naging peklat ang mga dating sugat at paso-paso niya. Tuluyan na rin pong pinutol ang dila niya para maiwasan ang impeksyon. Totoong ginamit niya po ako. Inabuso po niya ang tiwalang binigay ko sa kanya. Pero kahit na pinarusahan ko siya, sinagot ko pa rin po ang bill niya sa ospital. Sa ngayon po may sarili na po akong negosyo. May mga paupahan na po akong apartment, may sarili na rin po akong pwesto sa loob ng mall sa Alabang. Ginawa ko na rin pong resort at transient house ang iba pang bahay na pinigay sa akin ni Sandro. Alam ko po na si Erin din ang dahilan ng pag-ayos ng buhay ko. Siya po ang naging tulay para makilala ko si Mayor Sandro at yumaman ako. Pero ng mga sandaling nangyayari po yon, hindi pa po ganun kalinaw sa akin ang lahat.
Masakit po at pakiramdam ko tinraidor ako. Ibinenta ng tinuring kong matalik na kaibigan. Magkaganon pa man, nagsisisi rin po ako sa mga nagawa ko sa mga taong nagbigay ng hirap sa buhay ko. Hindi ko na po pahahabain pa ang kwento ko, Miss Winnie. Pero bago ko po tapusin ang sulat ko, nais ko pong magpasalamat sa inyo at sa mga nakinig sa karanasan ko. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ang kwento ko sa lahat ng taga-subaybay nyo, Miss Winnie. Naway marami pa pong kagaya kong nakikinig na magbahagi ng kanilang kwento na kapupulutan ng aral. Thank you po ulit and more blessing po sa inyo at sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Desa. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento ngayon. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para magpasalamat sa inyo sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna kong upload. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta Konting-konti na lang po marireach na natin ng 100k subscribers. Malapit na po yun. Siyempre sa tulong po ninyo. Tama po. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John Magandang araw po sa inyong lahat. na nagsasabing maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.